Bago tayo magsimula, i-comment mo ang lugar mo at tingnan kung may kababayan ka rito. May kasabihan ng iba na kapag nakapag-asawa ka daw ng 3 M, matanda, mayaman, madaling mamatay, aahon ka daw sa kahirapan. Pero, ikaw pa, kaya mo bang gawin yan para lang sa pera? Paano kung isang araw malaman mong may iba pala siyang pamilya? Anong gagawin mo kung magbalik ang tunay na asawa? Paki-comment ang inyong sagot sa ibaba. Excited kaming mabasa ito. Nangyari ito noong nakaraang bagong taon. Pero hindi ko na babanggitin ang taon kung kailan ito nangyari. Tuwang-tuwa si Ella na umuwi sa bahay nila na makatanggap siya ng mamahaling kwintas at damit na branded sa nobyo na si Benito. Si Benito ay 65 taong gulang na, matanda pero sobrang yaman, kaya every week lagi siyang pinagsha-shopping nito. Kahit anong gusto niyang binibili na matanda, kaya hindi talaga siya nagsisisi na sinunod niya ang sabi ng kanyang ina kaysa piliin ang maliligaw niyang construction worker na si Nilo. Tuluyan na talaga siyang nagpasilaw sa pera. Oh, nandyan ka na pala. Teka, ang dami mong dala, anak ha. Syempre ma, as usual, pinag-shopping na naman ako ni Benito. Aba nasaan yung akin? Syempre, eto ang sayo ma, hindi pwedeng wala. May 5K pa nga siyang pinabigay sayo. Ibang klase talaga yung si Benito, sobrang yaman. Tama lang ang desisyon mong jowain yan para kapag namatay yan sayo mapupunta ang lahat ng yaman. Sa tingin mo pamamanahan niya ako sa yaman niya kapag namatay siya? Di ba, asawa lang ang may karapatan sa mga ganyang bagay? Yan nga ang naisip ko. Dapat yayain mo na siyang magpakasal para bongga. Total, mukhang madali na lang mamatay yung matandang yan. Good idea ma. Basta ba, huwag kang pumayag na may prenup agreement kayo ha? Aba, syempre no? Tsaka ako ang bahala ma. Madali lang pasunurin yung matandang yun. Basta siguraduhin mo lang na hindi siya makakahalatang pera lang ang habol mo sa kanya. Galingan mo pa ang pag-arte. Oo naman ma, wala ka bang bilib sa akin? Ako na to no, hindi ako papayag na mauwi sa wala lahat ng mga plano ko. Anak nga talaga kita. Hindi mo ko anak, ma, dahil ikaw pinili mo si tatay na mahirap lang. Oo na, mahal ko At least masipag. Tsaka, pasalamat ka na lang. Kasi kung hindi kami nagkataluyan ng tatay mo, hindi kita ipapanganak. Wala ka dito sa mundo. Sorry ma ha. Utang loob ko pa pala. Whatever. Sige na, magpapahinga na ako ma. Sige, salamat. Sabihin mo kay Benito na ibinili niya din ako ng sapatos sa susunod. Tsaka 10,000 para sa maintenance kong gamot. Don't worry ma. Next time bibigyan kita ulit. Sa ngayon kailangan kong pagplanuhan paano mako-convince si Benito na pakasalan ako. Tama, yan ang dapat mong gawin. Matapos ang usapan ni Ella at ng kanyang ina ay pumasok na siya sa kwarto para makapagpahinga. Tumihaya siya sa kama sabay buntong hininga at kinakausap ang sarili. Mapapasa akin din lahat ng kayamanan mo Benito. Sisiguraduhin kong magpapakasal ka sa akin. Hindi ako papayag na hindi. Alam ko din naman na hindi mo ako matitiis. Papakasalan mo din ako. Ilang sandali pa, hindi na namalayan ni Ella na nakatulog na pala siya at kinabukasan maaga siyang nagising na marinig ang malakas sa tunog ng kanyang cellphone na tumawag ang kanyang nobyo na si Benito. Hello mahal,
Ang aga mo naman yatang tumawag. Pasensya na. Nadisturbo ko ba ang tulog ba? Kakagising mo lang? Oo pero okay lang. Basta ikaw. Salamat, mahal. Anyway, papunta ako ngayon sa resort. I-check ko lang ang sitwasyon ng business ko roon. Gusto ko lang sabihin sa'yo na baka mawala ng signal doon. Kaya tumawag muna ako sa'yo bago pa kami makarating ng driver ko sa resort. Ay, ganun ba, mahal? Hindi mo ba ako pwedeng isama na lang? Okay lang ba sa'yo? Gusto mo ba? Malayo kasi yun, mahal. Baka mapagod ka lang. Hindi ako mapapagod, mahal. Ano ka ba? Basta kasama kita, masaya ako. Tsaka, gusto ko din makitang isa sa mga ari-arian ko na magiging akin na din soon. Ikaw talaga. O siya, sige. Daanan ka na lang namin dyan. Get ready na. Kasi baka gabihin pa tayo sa layo ng biyahe. Sige, mahal. I love you. Pagkababa ng tawag ay agad na naligo at nagbihis si Ella tsaka bumaba sa hagdanan. Nadatnan naman niya ang kanyang ina na naglalapag ng pagkain sa mesa. Oh anak, ang aga mo naman yatang nakaayos ngayon. Tumawag kasi si Benito. Isasama niya daw ako sa resort na pag-aari niya. Susunduin niya daw ako rito. Resort? Saan lugar ba yan? Sa Batangas yata, I think. Yun ang alam ko noon eh. Hindi ko natanong sa kanya kanina. Wow! Baka pwedeng sumama ako. Ma, wag na. Special day to eh. Dito ko plano i-convince si Benito na pakasalan niya ako. Ako na ang magpo-propose para bago matapos ang taon na to, kasal na kami. O siya, sige na nga. Sa susunod na lang. Halika, kumain ka na muna rito. Sige ma. Mahigit kalahating minuto din siyang naghihintay habang kumakain ng almusal hanggang sa may narinig siyang busina ng kotse sa labas. Ma, nasa labas na siya. I need to go. Sige anak, mag-iingat kayo ha. Don't worry ma, maingat na maingat ako. Pagkalabas ni Ella ng gate, ay pumasok siya agad ng kotse at sinalubong siya ng halik ni Benito na halata namang pinandidirian niya. Pero pilit na lang siyang ngumiti at naglalambing para itago ang totoong nararamdaman niya. Excited na ako, mahal. Salamat dahil pinayagan mo ko, ha? Of course, mahal. Mahal na mahal kita. Tsaka tama ka. Dapat mong malaman ang mga ari-arian ko para mas lalo mo kong makilala. Oo nga, mahal. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa'yo. Kung bakit ganyan ka na lang kayaman. Isa lang ang masasabi ko. Lahat ng yaman ko bunga ng dugo at pawis ko ng ilang taon. Pinagtrabahuhan ko talaga ang lahat. Kaya sobrang iniingatan ko talaga at sobrang saya ko. Lalo na at nabibigay ko lahat ng gusto mo. Salamat sa pagmamahal mo sa akin, mahal. Ramdam ko yun, lalo na kapag binibigay mo lahat ng gusto ko. Siguro, isa na lang talaga ang kulang. Ano yun, mahal? Nakakahiya naman kung sasabihin ko to sa'yo. Ano ba yun? Wala ka bang balak na pakasalan ako? Bakit? Gusto mo bang ikasal sa akin? Matanda na ako para dyan, mahal. Anong matanda? So ibig mo sabihin, wala kang planong pakasalan ako? Ganun ba? Teka, kumalma ka nga muna, mahal. Papag-uusapan naman natin ito na maayos. Ano kasi? Anong ano? Siguro nga hindi mo ako mahal. Wala kang balak pakasalan ako. Ang sakit-sakit. Sobra. Hindi totoo yan. Mahal kita, mahal ko. Kung mahal mo ko, bakit hindi mo ko magawang pakasalan? Lahat ng babae pinangarap maikasal at isa na ako doon. Pero kasi mahal, ganito kasi yun. Ano nga? Ipaliwanag mo sa akin.
Paano kung pagtawanan tayo ng mga tao? Tignan mo nga ang agwat ng edad natin. Matanda na ako para ikasal sa'yo, Ella. Matanda? Bakit mo ko ginawa kung yan palang iniisip mo? Nahihiya ka pala. Ang sabihin mo, hindi mo ko mahal. Okay, sige na. Magpapakasal na tayo. Huwag ka lang mag-isip ng ganyan. Mahal na mahal kita, Ella. At lahat gagawin ko para sumaya ka. Lahat gagawin ko para ibigay sa'yo ang lahat ng gusto mo. Talaga, mahal? Magpapakasal tayo? Oo, pero pwede bang sa West na lang? At wag na tayo masyadong mag-imbita ng mga bisita? Oo naman. Basta maikasal tayo. At gusto ko, bago matapos ang bagong taon. Teka, napakabilis naman yata. Bakit? Ayaw mo? Ay, oo na, sige na. Kung kailan mo gusto. Mabuti pa matulog ka muna, ha? Gigisingin na lang kita pagkarating natin para di ka masyadong mapagod. Sige, mahal. Promise mo yan, ha? Oo, ako nang bahala. Alam na ba ng nanay mo to? Papayag kaya siya? Siya pa nga ang nagsabi Kasi daw baka mabuntis mo ko. Mas okay na kasal tayo para hindi maging illegitimate ang anak natin. Sa tingin mo ba talaga mabubuntis pa kita? Sa tanda kong to? Oo naman. Ay, sige na. Matulog ka na muna. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Mahal na mahal kita, Ella. O siya, sige na. Habang umaandar ang kotse papuntang Batangas, unti-unting ipinikit ni Ella ang kanyang mga mata. Nakangiti siya habang nakasandal sa upuan, ngunit sa likod ng ngiting yun ay may planong hinahabi. Isang kasal na magbabago ng kanyang kapalaran. Makalipas ang ilang oras, nagising si Ella sa marahang paghawak ni Benito sa kanyang balikat. Mahal, nandito na tayo. Ang ganda naman dito. Sa'yo pala to lahat? Oo, isa lang yan sa mga ari-arian ko. Dito ako madalas magpahinga kapag napapagod na ako sa ingay ng Maynila. Kaya pala, ang yaman-yaman mo talaga. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ng mga staff ng resort. May pulang carpet, malamig na inumin, at ngiting punong-puno ng respeto para kay Benito. Welcome po, Sir Benito. Welcome din po, ma'am. Kita mo yan, mahal? Parang asawa na talaga ang turing nila sa akin. Oo nga, mahal. Napangiti si Ella pero sa isip niya, mas mahalaga ang papel na papasukin niya, ang maging legal na asawa. Mula sa araw na iyon ng resort, mas lalong naging agresibo si Ella sa pagpaplano. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Sa bawat yakap, sa bawat lambing, palagi niyang isinisiksik sa isip ni Benito ang ideya ng kasal na para bang yun na lamang ang kulang upang maangkin niya lahat ng meron si Benito. Ilang araw lang ang lumipas, lihim na nag-usap sina Ella at Alicia. Sigurado ka na ba dyan, anak? Baka mamaya magbago pang isip na matandang yan. Huwag ka mag-alala, ma. Hawak ko na siya. Ako na ang bahala. Lahat na plano ko na. Simple lang. Konti lang bisita. Walang aberya. Basta tandaan mo, walang prenup. Yan ang pinakamahalaga. Oo na nga. Paulit-ulit ka na. Relax ka lang, ma. Pagkatapos ang kasal, tapos na ang problema natin. At dumating nga ang araw ng kasal. Sa isang maliit ngunit eleganteng chapel sa West, tahimik at simple ang seremonya. Kasama lamang ang ina ni Ella, ilang piling kaibigan ni Benito at ang mayor na siyang nagkasal sa kanila. Walang engranding handaan, walang mahabang programa, ngunit sa mata ni Ella, iyon na ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Benito de la Cruz, tinatanggap mo ba si Ella Mendoza bilang iyong legal na asawa? Opo, Mayor.
Ella Mendoza, tinatanggap mo ba si Benito de la Cruz bilang yung legal na asawa? Opo, Mayor. Sa pagkalik ni Benito kay Ella, palihim na napangiti si Alicia. Sa isip niya, panalo na sila. Pagkalipas ng seremonya, dumiretso sila sa bagong bahay ni Benito. Isang napakagandang mansyon na nakatayo sa isang tahimik at eksklusibong lugar. Malawak ang bakuran, may swimming pool, hardin at tanaw ang dagat sa malayo. Grabe! Dito na talaga ako titira? Parang panaginip. Sa'yo na to, mahal. Bahay na natin to. Pagsapit ng bisperas ng bagong taon, nagdiwang sila sa mansyon. May paputok sa kalangitan, may champagne sa mesa at masayang musika sa paligid. Nagkahawak kamay silang sinalubong ang bagong taon. Happy New Year, mahal! Happy New Year, asawa ko. Ngunit sa likod ng kasiyahan, ramdam ni Benito ang matinding pagod. Madalas siyang hinihingal, nanginginig ang kamay at tila ba mabilis mapagod. Mahal, parang nahihilo ako. Ay, pahinga ka muna. Baka napagod ka lang. Sige, mabuti pa nga magpahinga na tayo. Kinabukasan, maagang nagising si Ella. Bumaling siya kay Benito upang yakapin ito, ngunit hindi na ito gumalaw. Benito? Mahal? Benito! Walang tugon, lalamig ang katawan ng matanda. Sa takot at gulat, agad siyang tumakbo palabas at humingi ng tulong sa kapitbahay. Tulungan niyo po ako! Hindi na po gumigising ang asawa ko! Imbis na lumabas siya ng bahay, ay naghintay pa siya ng 1 oras bago tumawag ng tulong sa labas para masiguradong hindi na mabubuhay ang matandang asawa. Dinala si Benito sa ospital, ngunit huli na ang lahat. Pasensya na po. Patay na po siya bago pa man dumating dito. Dead on arrival. Hindi! Hindi, Doc! Hindi yan totoo! Pasensya na, Mrs. Pero ginawa na namin lahat para ma-revive ang asawa ninyo. Pero wala na talaga. Hindi na nagre-response ang katawan niya. Kinalingan talaga ni Ella ang pag-arte niya para mapaniwala ang doktor na nagduluksa siya sa pagkawala. Pero sa loob niya, sobrang saya niya dahil sa wakas, bagong taon pa talaga binigay sa kanya ang hiling niya na mamatay ang matanda. Tila may bigat na natanggal sa kanyang balikat. Sa libing, nagkunwari siyang wasak na wasak habang yakap siya ni Alicia. Pinili na lang din niya na i-cremate ang bangkay ni Benito para wala nang magaganap na burol at bilang asawa, may karapatan siyang magdesisyon. Tahan na, anak. Nandito lang ako. Ano ka ba, Nay? Tapos na ang drama? Sobrang saya ko na. Ikaw na talaga, anak. Success! Bilang legal na asawa, napunta kay Ella ang 5 ari-arian ni Benito. 2 bahay, 1 resort, 1 commercial building, at ang mansyon. Mayroon ding 20 milyong piso sa bangko. Anak, mayaman na tayo! Oo, ma. Tapos ang kahirapan natin. Naging masaya talaga ang mga sumunod na araw. Shopping dito, shopping doon, branded na damit, mamahaling bag, alahas. Walang tinipid si Ella. Sa mansyon, tila prinsesa siyang namumuhay, walang iniintinding problema. Hanggang isang hapon, bigla na lang may nag-doorbell sa gate at pinagbuksan naman niya ito. Nagulat naman siya na makita ang isang babaeng nasa 50 years old na may kasamang lalaki na kasuot ng formal attire. Sino po kayo? Ako si Marta de la Cruz, legal na asawa ni Benito. Ano? Anong pinagsasabi mo? Sinungaling! Umalis kayo dito! May balita akong patay na ang asawa ko. Kaya nandito ako para kunin ang mansyon at ang mga dokumento ng mga ari-arian niya.
pati na ang bangko. Ako ang asawa. Kasal kami. Asawa? Ha, nagpapatawa ka ba? Hindi ka pwedeng pakasalan ni Benito hanggat kasal pa kami. Alam mo ba yon? Shut up, old woman. Aba, ang bastos mo ha. Hoy babae, wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Sino ka ba? Ako si Edgar de la Cruz, anak ni Benito de la Cruz. Isa akong abogado. So what? Illegal ang kasal ninyo. Kasal na si tatay sa nanay ko at hindi kailanman naanal. Hindi to totoo. Kung hindi ninyo isusuko ang mga ari-arian at pera, kakasuhan namin kayo. Kulong ang aabuti ninyo. Nalumo si Ella. Nanginginig ang kamay niya habang unti-unting napagtantong gumuho ang lahat. Ma, anong gagawin natin? Wala na tayong magagawa. Makukulong ka, anak. Ma'am, baka pwede natin itong pag-usapan. Kanina lang binastos mo ko. Tapos ngayong gaganyan-ganyan ka? Kung masama lang ang ugali ko, matagas ka ng sinubsob sa lupa. Kung makaasta ka, akala mo hindi ka kabit. Kahit anong gawin mo, ako pa rin ang legal na asawa. At subukan mong agawin sa akin ang posisyon niyan. Ipapakulong kita. Kulang pa nga yun sa panloloko na ginawa sa akin ni Benito. At talagang pinakasalan ka pa niya. Tama na yan. Ibibigay na ng anak ko ang gusto niyo. Kaya tumigil na kayo. Dapat lang, dahil kung hindi, mabubulok siya sa kulungan. Walang nagawa si Ella kundi isuko ang lahat. Ang mansyon, ang mga ari-arian at ang pera sa bangko. Habang papalabas sila ng bahay, lingon ng lingon si Ella. Ang mansyong minsan naging simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay alaala na lamang. Sa huli, ang kayamanang pinaghirapan niya makuha sa maling paraan, ganoon din kabilis na nawala. Naiwan siyang walang-wala. Hawak ang kamay ng ina at ang aral na hindi lahat ng kasal ay garantiya ng kayamanan. At ang yamang nakuha sa maling paraan ay hindi nagtatagal. Tahimik ang biyahe pa uwi ni na Ella at Alicia. Wala ni isang salita ang namutawi sa kanilang mga lapi. Ang dating mamahaling sasakyan ay napalitan ng pagko-commute sa jeep. Ang dating marangyang damit ni Ella ay tila nawala ng saysay. Parang costume na lang sa isang palabas sa biglang tinapos. Pagdating nila sa lumang bahay, mabigat ang pakiramdam ni Ella. Bumalik siya sa kwartong minsan niyang kinamuhian. Ang kwartong pinangarap niyang iwan kapalit ng mansyon at marangyang buhay. Umupo siya sa gilid ng kama. Tulala. Ganito lang pala kabilis. Mawala ang lahat. Sa unang pagkakataon, walang galit sa kanyang mga mata kundi takot at panghihinayang. Isa-isang bumalik sa kanyang alaala ang mga sandaling piniling magbulag-bulagan. Ang pilit ng ngiti niya kay Benito, ang bawat yakap na walang pagmamahal, ang bawat salitang binitawan para lang sa pera. Ma, mali pa talaga lahat ng ginawa ko? Anak, akala ko kasi ito ang makakapagpaligtas sa atin sa kahirapan. Pero ako yung pumili, ma. Ako yung nagloko. Ginamit ko siya. Tumulo ang luha ni Ella, hindi dahil nawala ang yaman, kundi dahil sa bigat ng konsensya na ngayon lang niya tunay na naramdaman. Alam mo ba, ni minsan hindi ko siya minahal. At ngayong patay na siya, wala man lang ako na ibigay na totoo. Nakokonsensya din ako sa ginawa ko, anak. Muntik ka pang makulong. May tunay na pamilya pala siyang iniwan para sa'yo. Yun na nga eh. Naging kabit pa ako, ma. Ang sakit pala.
Patawarin mo ko, anak. Sa gabing yun, hindi siya nakatulog. Tinititigan niya ang kisame. Iniisip ko paano sana nagbago ang lahat kung pinili niya ang ibang landas. Kung pinili niya ang lalaking minahal siya kahit wala siyang maibigay. Biglang pumasok sa isip niya si Nilo, ang construction worker na minsan handang ibigay ang lahat kahit kapalit ay simpleng buhay lang. Kung pinili ko sana siya, kahit mahirap, pero totoo. Kinabukasan, bumangon si Ella na tila ibang tao na. Walang kolorete, walang alahas, walang yapang. Sa unang pagkakataon, humarap siya sa salamin at nakita ang sarili hindi bilang asawa ng mayaman, kundi bilang isang babaeng nagkamali. Lumabas siya ng bahay at naglakad-lakad sa lugar. Nakita niya ang mga taong nagsusumikap, mga karpintero, tinderang nagbibilang ng barya, mga pamilyang masaya kahit kapos. Doon niya napagtanto na hindi pala kayamanan ang sukatan ng ginhawa, kundi kapayapaan ng konsensya. Pag-uwi niya, humarap siya kay Alicia. Ma, magsisimula ako ulit. Kahit mahirap, kahit wala na lahat. Pasensya na, anak. Nadala rin ako sa kasakiman. Magkayakap silang umiyak hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa paggising sa katotohanan. Sa huli, naiwan kay Ella ang pinakamahalagang aral. Ang kayamanang ninakaw sa paninin lang ay hindi kailanman magtatagal. At ang pusong piniling manakit, darating ang araw na siya rin ang masasaktan. Minsan, kailangan mawala ang lahat bago mo matutunang pahalagahan ang tama. At sa pagkawasak ng mga maling pangarap, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hanggang dito na lamang ang kanyang napakagandang istorya. At sana ay may natutunan kayo. At hanggang dito na lamang ang magandang istoryang ito.